Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Hindi mare-relate, hindi natin may babahagi yung ng mabuti yung mensahe. Sayang lang yung ating pinagpaguran pagka ganun. So, 8:45 ang time. Nandito na tayo sa number 7. Actually, ito talaga yon. Dagdag lang yung numbers, yung pinag-usapan natin kanina ng past session. Ito talaga yung pang 7 ano natin, topic about the climax and conclusion. So, how to culminate with Christ-centered challenge to congregation. So, isa to sa, or last to ng 7 process how to construct an expository sermon. So, yan. So, paano ka magka-climax? Paano ka magko-conclude? Ibig sabihin, ending to ng sermon. Ha? Paano mo i-end? Yung maayos talaga. So, ano ba ibig sabihin ng climax muna? Okay? Climax. Ang ibig sabihin ng climax, ang etymological or pinagmulan ng salitang climax, the word climax come from the Greek word climax o klimake, which means ladder. Yun ang ibig sabihin pala ng climax, ano? Ladder or staircase. So, the term originally referred to the notion of rising stages or steps akin to climbing a ladder. So, alam na natin ngayon, pag sinabi mong climax, ay may progress siya pataas. So, breakdown ng kanyang etymology, climax means ladder or staircase. Galing siya sa verb na clinen. Ang ibig sabihin ng clinen ay to lean or to incline. And naging Latin siya na salitang climax or climax. And in Latin, it maintains its meaning. Ganun pa rin, steps or stages ang ibig sabihin ng climax. So sa Middle English, ginamit na yung climactic na salita or climax. Ang ibig sabihin nun ay progressive in sequence. Okay? In rhetoric and literature, it came to present the peak or highest point in sequence. Ngayon, sa Middle English or modern language or usage, pag sinabi mong climax, peak na siya. Noon, staircase. Pero ngayon, modern English, yung peak na, yung makakarating ka dapat sa pinakataluktok or dulo or hangganan. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng climax. Sa sermon, meron din ganyan. Okay? Sa sermon. So, descriptive muna tayo. So, the climax of a sermon is the most intense and pivotal point where the main message or core idea reach its peak. So, ano ba yung introduction mo? Inilatag mo ngayon yung mga main points mo. So, dadalhin mo sila ngayon sa peak or climax. Yun yung kasama dapat sa ending. Pataas siya, hindi pababa yung progress ng sermon. So, it is the moment where all the key points, biblical exposition natin, illustration, you will isa-summarize mo. Okay? And all illustration come together to deliver a powerful and impactful truth. So this is where the preacher brings the congregation to a moment of conviction, decision, or revelation, often leading to personal or collective response. It's either personal or lahat sila as a collective. Halimbawa, nag-share ka about the church, syempre collective response yan. Pero ang tama niyan talaga ay personal, no? Isa-isa. So, ang other terms ng climax ay yung peak or yung hype o highest point of emotional intensity. Kaya minsan, kapag nagko-conclude, dapat may impact siya, mas mataas ang tone, pwede ring mababa, pero mabigat yung intonation natin at yung voice natin. So, the transition from main points to conclusion, yun yung climax. Kung merong introduction and then transitional statement bago mo i-propose yung main points, after din ng main points, magkakaroon ka ng transition which is yung climax before yung pinaka-ending na conclusion natin. And until they will go home, baon-baon nila yung tagumpay mula sa mensahe na ibinigay ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan nating mga tagapagsalita lamang ng salita ng Diyos. So, ang climax
Ayan. And the word culmination. Ano naman yung salitang culmination? Kasi minsan may nagsasabi, oh, mag-culmination ka na. Okay. Ang ibig sabihin ng culmination, ipapaliwanag ko rin sa inyo. The word culminate comes from the Latin word culminare. Ang ibig sabihin ng culminare, to reach the summit, yung makarating ka sa tuktok. Kaya, naghalo yung salitang climax, which is steps, at saka yung culminate, which is the top. Kaya yung culminate ay hybrid siya ng word ng salitang climax or yung step at saka culmination o yung summit. Okay? So this derived from the word culmen, meaning top or summit. The word culmen itself related to the Latin root word or Latin root col or collis. Ibig sabihin ng col or collis is hill. Okay? Kaya ang ibig sabihin ng culmen, summit. Culminare means to reach the peak. So mag-culminate ka na. Dalin mo na sila sa tuktok. Pumunta ka na sa tuktok, sa pinaka-peak ng iyong sermon. Ano bang gusto mong iparating? I-wrap up mo na. So, yung ibig sabihin ng culminate. Okay? So, dito naman tayo sa salitang conclusion. Ang conclusion, ibig sabihin ng conclusion ay closing or end or final decision. So, here's the breakdown. Etymology. Alam nyo, mahalaga talaga ang mga etymological kung saan galing yung mga salita. That's why, every time I teach, inuuna ko talagang etymological. Mas naunawaan natin yung usage ng words kung naaayon ba ito sa panahon ngayon or sa paggamit ng term ngayon. Parehas ba sa paggamit noon? So, yun yung etymology. So, sa salitang conclusion, ang ibig sabihin niya, ay dalawang word siya, two parts. Con means together or with, and prefix po yun. And clodere, which is verb or to close or to shut. So, isasara mo na o samahan mo na ng pagsasara. Yun ang ibig sabihin ng conclusion sa Tagalog. So, thus, concludere means to shut together or to bring to a close. Dalhin mo na sa pagsasara sa Tagalog. So, ang evolution ng salitang yon, in Middle English, the word conclusion entered in English language in 14th century directly from Latin word or Old French. So initially, it referred to end a logical argument. Noon, sa logical argument siya for final part ng discussion. In my conclusion, I therefore conclude. So, ang modern usage niyan, over time, the meaning expanded to refer to a final part of any speech. Kapag nag-speech ka, kahit hindi mo babasahin yung salitang bilang conclusion, kahit na hindi, basta yung ending natin, conclusion na yon. And medyo hype na, nasa taas na, and then nagka-closing ka na, yun na yung ending part niya or conclusion. So, pwedeng sa writing or decision-making ng process. So, conclusion essentially carries the idea of bringing something to a close or final decision after a process of reasoning or action. Kahit minsan sa meeting, nagko-conclusion tayo sa meeting. Ini-end na natin yung meeting. So, ang descriptive definition, ang ibig sabihin ng conclusion is another strategic place for call to action. So, ano bang dapat na gagawin natin? So, after summarizing the key points, in terms ng preaching na ito, the preacher can challenge the congregation to take practical step based on the message. So, this is where the audience is given clear directive or reflection. Sa dami ng mga quotation mo, sa dami ng citas na binanggit, mga istorya. So yung conclusion, clear and directive na yung babanggitin natin. O reflection question to take with them as they live after the closing prayer. At saka ng doxology. Ibig sabihin ng doxology is hymn of praise and benediction, which is the spoken word or biblical blessing. So, eto, binigyan ko ng pagkakaiba sila, key differences, nandyan na, screenshot nyo na lang. Ang end ng sermon, lahat yan, apat sila, climax, culmination, conclusions, closing, lahat yan, ibig sabihin yan, and nasa part yan ng ending ng sermon. So nagkaka-overlap lang talaga sila. Pero ngayon, dahil nalaman natin ng ibig sabihin, parang yung salitang climax is more on intensity ng emotion, yung bigat,
And culmination naman, yun nga, yung pagdadala sa pinakataluktok na to wrap up yung sermon. So, ganun din ang conclusion is, that's how you end it. Giving a challenge, ganun. Then, yung closing naman, formal ending na ng sermon, which is kasama rin yung closing prayer doon sa salitang closing. Siyempre, hindi mo maisasara yan. Inumpisa mo ng panalangin, tapusin mo ng panalangin. Diba? So, that's how we end this is the concept of the climax and conclusion. So, first, ano pa lang tayo, no? Kahit closing, pag nag-aral tayo ng ganito, talagang mapapaganda natin yung kasanayan natin sa ating pagmemensahe. Mahalaga talagang homiletics, kaya mapalad kayo mga kapatid, free ito. Pero meron akong i-aalok sa inyo mamaya na mas maganda talaga. Magugustuhan nyo. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroon tunay kaalamang makalangit.